Pagpalang araw, kaibigan. Ito pong kaibigan ninyo kay Jesus Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Deca Mall, sa second floor. Ito po. Upang mag-share ng salita ng Diyos. Medyo galing ako sa baba, paglalakad. Ako nagtitipid na sa kuryente dito. Kaya kahit paano maginawahan ano. Okay. Tayo po'y mag-aaral ng Biblia. Salita ng Diyos, Biblia. Ang Diyos mabait, pero huwag niyong abusuin ang bait ng Diyos. Kasi marunong siya magalit. Marunong siyang magalit. At parurusahan niya ang mga dapat parusahan. Ganyan ang Diyos eh. Kaya nga righteous ka kung tawagin po yan eh. Kamali ka, parusahan ka ng Diyos pagdating ng araw. Meron tayong ayon sa kasulatan ang kasalanan ng tao siya nagpapahiwalay sa Diyos at tao. So, tayo muna yung mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng mga tao, nanonood at nakikinig ng video nito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ganito po ang nakasulat sa Isaiah 59:1 and 2. Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bigay para hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. 2. Ang inyong mga kasalanan nga siya nagpalayo sa inyo sa Diyos. Kita nyo, kasalanan. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Yung kasalanan po ang nagpapahiwalay sa tao at Diyos. Yung kasalanan natin. Kaya pala may mga taong nabibigo, kaibigan, na sinasabi nila, ginawa na namin ng lahat, pero nabibigo pa rin kami. Yung pala, yung kasalanan, ang nagpapahiwalay sa atin at sa Diyos. Ano po? Ayun. Tignan naman natin yung sa sulat ni Juan. Sa unang Juan, Verse 4 at 8. Ang lahat ng nagkasala ay lumabag sa kautusan ng Diyos
dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Para tayo po palang mga tao, pag lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos, tayo po ay nagiging makasalanan. Sa 8, ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. Dahil ang dyablo ang gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ang dyablo pala ang gumagawa ng kasalanan mula pa ng simula. Actually, nung nilikha po si Satanas, hindi naman po siya timan makasalanan. Siya po ay isang magandang anghel. Pero nagmagtaas po siya ng ang kanyang puso, nagmataas sa Diyos. Ang gusto niya kasi, lalampasan niya pa ang Diyos, ang trono ng Diyos. Yan, nagmataas, naging matigas ang kanyang puso. Kaya po siya binagsak dito sa lupa. Yan po si Satanas. Anong sabi, Juan? Dahil ang dyablo ang gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Mula sa simula, yung kasaysayan ng Eva at Adan. Doon po yung unang kasalanan ng kanya pong madali si Eva. Hindi si Adan, si Eva na una nadali. Ganito po ang kanilang usapan. Genesis 3:1. Ngayon, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, si Eva po itong babae, totoo ba pinagbabawala kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? 2, sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng punong kahoy rito sa halamanan. 3, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain nito o umipo man ng bunga ng punong kahoy iyon. Kapag ginawa namin yun, mamamatay kami. So, anong pandaraya ni Satanas? Pero sinabi ng Satanas, sinabi ng ahas, hindi totoo na mamamatay kayo. Kita nyo? Sinabi ng Eva, kapag ilipo man namin yan, kinain yan, mamamatay kami. Sagot ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Kita nyo? Inipis niya ang salita ng Diyos. Ano yan? Yan po yung pandaraya. Panlilin lang. Isa sa mga katangian ni Satanas, yung mandaya o manlinlang ng mga tao. Dito po sa Pahayag, chapter 12, sa 9, ganito nakasulat. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilin lang sa mga tao sa buong mundo. Itinapos siya sa lupa kasama ng kanyang mga hangin. Anong trabaho ni Satanas? Nanlilin lang ng mga tao dito sa mundo. At ang unang biktima niya
ay si Eva at Adan. So nung nakita ni Eva na masarap kainin ang bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, pumitas siya, kumain siya at pinakain pa si Adan na kanyang asawa. Ayan. Kaya nang sila po'y nakakain ng punong kahoy na yan, namatay ba sila? Hindi naman po. Nabuhay pa nga sila ng matagal na panahon. Pero yung kamatayan po nila, yung pagkahiwalay po nila sa Diyos, yung kasalanan na sabi ni Isaias, yun ang nagpapahiwalay sa tao at Diyos. Dati po ang Diyos at tao magkalapit sila. Dahil po sa kasalanan, tignan niyo po si Adan. Sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Kita mo, bandang uli na ng Diyos si Adan kasi nagtatago na si Adan. Bakit? Nakagawa na siya ng kasalanan dahil yung bunga po ng kahoy na pinitas ni Eva ay kinain niya at pinakain po si Adan. Tuloy natin. Sa Genesis 3:4, sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos, alam nyo na kapag kumain kayo ng bungang punong iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at maging katulad kayo na nakahalam ng masama't mabuti. 6. Na pinagbasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binagyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din. Pagkatapos silang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama at napansin nila na ubad pala sila. Kaya pinagtagpi-tagpi nila ang mga dahong puno ng igos para pantakip sa kanilang katawan. 8. Pagdating ng hapon, narinig nila lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno ng halaman. Kita nyo? Kaya nagtago. Bakit sila nagtago? Siyempre, nagkasala sila. Para si Bato, yung Senador Bato, yung taga Davao, yung chihuahua ni Duterte, tago siya. Di ba siya nagtago? Meron siyang kasalanan. Kasi kung wala siyang kasalanan, hindi siya magtatago. Di po ba? Pero tinawag ng Panginoon Diyos sa lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayo sa halamanan kaya nagtago ako. Natakot po ako dahil ubad ako. Kasi nagtanong ang Panginoon Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na ubad ka? Kumain ka na ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin? 12. Sumagot na lalaki, ang babae po, si Eva. Kasi naibinigay niyo sa akin, ay binigyan ako ng bunga punong kahoy na yung at kinain ko. Kasi tinanong ng Panginoon Diyos ang babae, bakit mo ginawa yun? Sumagot ang babae, nalilang po kasi ako ng ahas kaya kumain po ako. Nalilang po siya pala ni Satanas. Kaya sa Ikalawang Korinto, ang nalinlang ang babae, si Eva. Hindi po si Adan. Nadamay kayo si Adan. Kasi pinakain ko si Adan, kumain naman si Adan. Kaya nagkasala po ang tao. Nagsimula ang kasalanan doon po. Pumasok ang kasalanan sa pamamagitan po ng Adan. Tingnan nga natin. Ang sabi naman po dito,
Kaya naiwalay sila. Ginawa ng Diyos, pinalayas. At magbukal ka ng lupa, dyan na magbubula ang iyong kakainin, sabi niya. Kaya wala siyang magawa. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 5:12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, huwag kayong kakain o ipuman ng punong kahoy na bunga na yan. Yun ang utos. Yun po ang dahilan kaya nagkasala sila. Yung mismong salita ng Diyos, nilabag nila. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan. Halimbawa, yung mahilig kang magmura, sabi ng Diyos, huwag kang magmumura. Unang Korinto 6:9. Tapos wala kang ginawa kundi magmura ka na magmura. Kasalanan yan. Yan ang rason bakit ka maiwalay sa Diyos. Tignan pa natin. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Ang lahat nagkasala dahil po sa kasalanan na ang may kagagawan po ayon sa Biblia ay si Satanas sa simula pa gumagawa ng kasalanan. Kaya yung mga tao po ay biktima lamang. Biktima ni Satanas ang mga tao. Kasi po itong mundo natin kinalalagyan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Basahin natin sa Hebrea, sa Biblia sa unang 1. Ganito po nakasulat sa 5:19. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. The entire universe nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya kahit anong gawin natin, kaibigan, oras-oras, minuto, nakakagawa tayo ng kasalanan. May na-discovery ako, sabi ni Pablo tignan natin ng kwento ni Apostol Pablo. Anong kanyang sinabi? Ito, sa Roma. Ito. Sa Roma 7:21, ano sabi ni Pablo? Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Si Pablo nagsasabi nito. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, inaadlangan ako ng kasamaan, likas na nasa akin. Yung po palang kasalanan, nature na po pala ng tao yan. Likas na nakatira po sa tao, yung kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, gusto kong gumawa ng mabuti, inaadlangan ako. Kumbaga, para nakatira si Satanas sa akin, sabi niya, yan ang umaadlang si Satanas. Naggumawa ng mabuti si Pablo. Yan ang na-discovery niya, yun ang natuklasan niya. Ano pa nakalagay dito? Sa 22, sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. 23, pero may nakikita akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungat sa aking isipan. Dahil dito, naging halipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Hindi ba kapag may isip ka, ay, halimbawa, nakakita ka ng, simple lang nakakita ka ng pera,
Alam mo naman yung pera na yun, hindi sa'yo yun. Dahil nagangad ka ng pera, nagtatalo ngayon ang kaisipan mo. Kunin mo na, sabi naman ng kabilang isip mo. Huwag mong kukunin, hindi sa'yo yan. Yan ang sinasabi ni Pablo. So sa 23, na merong kapangyarihan kumikilos sa aking pagkatao. Alin na nanig? Kunin ko na. Pera na ito eh. Naalala ko nung araw. Meron akong kakilalang nagtatrabaho sa LTO, yung flying squad. Doon siya nagbabantay doon sa mga alanganin lugar. Pag merong mga nakita siyang lumabag sa batas trapiko, lalabas bigla yan. Kaya kung wala kang kaalam-alam, huli ka. Ngayon sabi niya, pag siya ay, huli ka sir, ang inalisisya mo. Pag sinabi ng driver, sir, ito po yung 100, pag-usapan na lang natin. Pangareglo, 100. Kukunin ko na yung 100, sabi niya, kasi kaya ako naghahanap buhay para kumita ng pera. Ibang klase, diba? Ganun ang trabaho niya. Flying squad, kaya lagi siya nakaandog sa mga lugar na nakatago. Then at saka sa biglang lilitaw, kaya nabubulaga na lang ang mga driver. Pero pag binigyan mo na ng pera, wala na kayo pag-uusapan. Kasi ang agad niya, kumita ng pera. Nabutan mo ng pera. Ito, pera na nga ito eh. Yan ang sinasabi niya, kaibigan. Kaya sabi ni Pablo, merong Satanas na katira sa akin. Yan. 24, kawawa naman ako. Sino magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang kasalanan bayad kamatayan, death penalty. Thank you po. Salamat sa Diyos. Siyang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo nating Panginoon. Yun. Sino magliligtas po sa atin? Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi pa po sinusuko ang buhay mo kay Jesus, isuko nyo na, kaibigan. Isuko nyo na. Huwag nyo nang patagalin. Huwag na kayo magpahali-hali. Abutin pa kayo ng bagyong Andoy dyan. Andoy. Tutuin nyo, kaibigan, kaya si Brother Manny Bautista. Sana kayo mga manonood ng video nito, meron kayong natutunan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa pagkakataon nito dito po sa second floor ng Deca Malls. Dito po sa Meditas Street, barangay, ano bang barangay? 99 or 96? Kasi makapagitan siya eh. Baka 96 na. Sa Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.